Mga kababayan, mukhang may yayanig daw po kay Marcos Jr. Mukhang magigiba na ang Kastilyong buhangin. Abay, dapat lang, di ba? Pag yumanig, dapat matumba na ang trono at gumuho na ang administrasyon ni Ngiwi. Dahil nga, Kastilyong buhangin, marupok, mahuna, bulok. Di ba? Inutil. Wala namang accomplishments na matino. At nagkiklaim pa nga yung, I think there's a bridge opened now in Mindanao na pinuntahan ni Ngiwi. Alam niyo bang sa sobrang takot ni Ngiwi, ang daming mga pulis na nakabantay sa kanya. Nagpa-photo op, feeling kanya yung project. Panahon ni Tatay Digong yon na yung Chinese ang nag-fund. Mamaya puntahan natin. Anyway, pakinggan muna natin itong vlog no ng Peanut Gallery ba ito? I hope walang copyright strike mga kababayan. So, meron daw yayanig mayayanig naman daw talaga si Marcos Jr. sa katotohanan at sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, let's listen to this. And I hope wala talagang copyright. Paminsan-minsan ipopost ko para makapagbigay ako ng reaction, ha? Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakatapos ko lang po sa rally sa Luneta ng Iglesia ni Cristo. Over 200,000 members of the Iglesia ni Cristo or INC gathered once more this afternoon at the Quirino Grandstand in Manila. Nawa mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana magising ang bawat Pilipino sa tungkuling magbantay at manindigan. At syempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. At ang kanyang asawa, ang ating First Lady, kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. gayon din at kanilang mga anak. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Whether you believe Senator Amy Marcos or not, I know her personally. She was my seatmate for 1 year in 2 subjects. And she's always been a jolly person, always helpful, even when they were in power in Malacanang. And she was like any ordinary student. For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother, the President Bongbong Marcos Jr., is addicted to cocaine since he was 12 years old. So, Congresswoman Rowena Guanzon is vouching for Amy Marcos, no? Na hindi niya sasabihin yan kung hindi totoo. And malaking sakripisyo itong ginawa ni Mangga na ibulgar sa buong Pilipinas na adik si Ngiwi. Pero pabungol-bungol lang. Deadma pa rin. Right? Ang sagot lang ni Ngiwi, simple. Hindi ko kapatid yung babaeng nagsalita ngayon sa rally ng iglesia. That's it. Kaya huwag natin kalilimutan tong pasabog ni Amy Marcos. Kasi hindi basta-bastang tao lang yan. Kapatid, ate, saksi, pruweba, hindi lang ebidensya na gumagamit ang Ngiwi na yan. At kitang-kita naman sa pangangatawan, sa behavior, sa kilos, sa pananalita. Let's continue. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Yan ang pagkakamali mo, Amy Marcos.
Bata pa lang pala kayo, baka yung pagpapasumbong sa basketball player ay totoo. Na tinutumbong na siya ng kung sinong type niya at type talaga siguro niya yung mga matatangkad at malalaking lalaki. Alam mo na pala mula pagkabata, ganyan eh. Tapos nakikita mo naman yung manifestations, nakikita mo yung mga signs, dumudugo ang gums, nakitaan na may pulbos din eh. Hindi maayos ang pagpapatakbo. Bakit hindi ka pa sumugod sa gate ng Malacanang? Isama mo ang mga fans mo, ang mga botante mo, ang mga double agents, ang mga Iminatics. Bawat araw na ang kapatid mo ay nakakapit sa pwesto, isa ka sa dapat sisihin. Alam mo pala, ngayon ka na lang aamin kung kailan parang lugmok na ang Pilipinas. At again ha mga kababayan, ang sabi po, itong flood control anomalies, itong damage na ginawa ng eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas, ang epekto nito sa economy, aabutin pa ng, baka lumagpas pa ng 2027 bago makarecover ang bansa natin. So nilugmok ng kapatid mo, Amy Marcos, ang bansang Pilipinas at kulang ang susunod na taon para makabangon ang bansa natin. Baka 27 pa kung sisimulan ng kapatid mo ang pagbabago kung siya pa rin ang nakaupo. Total sabi nga ayaw naman bumitiw ng animal na yan. So isa ka sa dapat sisihin. Hindi lang ang nanay mo, hindi lang ang magulang nyo, ikaw lalo na tumatayong haligi ng tahanan dahil wala na ngayon tatay mo. Pinayagan mong tumakbo yan, hindi mo pinigil. At sabi pa nga, nakiusap ka kay Tatay Digong na huwag isama yan sa listahan ng itutukhang or papangalanan ni PRRD ng mga kilalang personalidad na involved hindi lang sa paggamit ng pulburon, malay natin, pati sa drug trade. At pinagbigyan ka ni Tatay Digong. Tapos anong ginawa ng kapatid mo? Pinakulong si PRRD. Kaya yung galit ng mga Pilipino sa iyo nag-uumapaw. Kung ako nga na mahinahon, pakwela-kwela lang, gigil na gigil, ano pa kaya yung mga nabibiktima ng mga adik at yung mga hirap na hirap ng mga Pilipino ngayon? Tama? O, let's continue. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Some senators say this should have been a quiet thing. They should have talked about this. They should have settled this among themselves. But this is a matter of public interest. You cannot just say, settle it among yourselves. It's unfair for some people to say, me is damaging the economy by saying this, or that it's so un-Filipino of me to stab her brother in the back. Hindi natin ugali yung Pilipino na ganyan. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong close-knit yung ating pamilya. So, pag may away mo kapatid, nire-resolve natin one parang in the family circle. I'd say, you're very un-Filipino if you do not love your country above all. I think Amy Marcos gave it enough time to bite her tongue, tiis-tiis yung ini-ignore siya ng brother niya, such that hindi na siya pumupunta sa Malacanang, at hindi na rin siya nag-attend ng mga family events pag nandun si Bongbong at ang ating First Lady, kahit andyan pa ang kanilang minamahal na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years. Because he lost to Leni Robredo for vice president. He was senator before that. But before that even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession. And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung binigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree.
but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi, politics eh. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I don't, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Still, he won the presidency. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was gonna be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not brilliant, but honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. I met him when he was senator. He moved like Ferdinand Marcos. He tried hard to sound like Ferdinand Marcos. But when I saw him in the first 6 months in office as president, the difference was more than significant. Bongbong was stuttering. Ako lang naman ang gumawa ng Well, Twitter is its own by themselves, is a private company. Ang taong nauutal despite his educational attainment, kung nakatungtong man ng kolehiyo yan, Oxford pa, taong nagsisinungaling at taong hindi alam ang ginagawa. Tama? Why would you even stutter? Ako mga kababayan, nagba-vlog ako, walang script. Kung ano na lang ang lalabas sa bibig ko, kung ano na lang yung stock knowledge meron ako, kung ano na lang yung opinion ko, yun ang sasabihin ko. But I do not stutter like him. Ang taong hindi nagsisinungaling at hindi nag-iimbento ng sagot, hindi mauutal, hindi matataranta. Para bang caught off guard lagi. Parang na-corner. Nanginginig na daga or what? Alright? So, he went like a mano. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. His jaw was... Alam niyo, makita, maya kayo mag-alamano. I was there. Sa speech niyang yon, nandun ako. And alam niyo, yung bang yung nag-aalab na yung puso mo kasi nga siya yung pinaka-star ng Grand Rally eh. Sa yung meeting de avance yun, nangangampanya sila ni VP Sara. So, parang paparating na sa climax yung speech na parang nag-aapoy ka na ganadong-ganado kang makinig, hope, parang punong-puno ng hope yung mga promises niya and all. Tapos makita, mayayo, para kaming binuhusan ng malamig na tubig. It felt that time mga kababayan na hindi siya sincere sa mga sinasabi niya despite na pinipilit niyang maging baritono yung boses, gigil sa pagsasalita, pero sumasablay-sablay ng ganon kasi nga hindi sincere, hindi bukal sa loob ang sinasabi. It was just a script for a speech para mapanalo yung kalooban ng mga nanunood na botante sa kanya. Tapos ayan, tumatabingi ang mukha, what's going on? Again mga kababayan, kung wala namang pasintabi sa kumakain, kung wala namang abscess sa bunganga mo, kung wala namang nagnanana sa bibig mo or sa bunganga mo, hindi ka magkakandang iwi-iwi ng ganyan. Unless may bisyo ka. Okay? Yan na yung side effect ng kung anumang bisyo meron siya. Oh, let's continue. Lose. He was incoherent, even when he was in public. And my apologies to those who have Tourette's syndrome. And there's the difference. That was only the first 6 months. Now we're on the third. And when he took over, our economy was not good, but it wasn't that bad. The second part of my talk, I'll show you how bad. Okay, so may bagong program si Rowena Guanzon and i-expose nito ang mga kalokohan ni Ngiwi. Nako, Attorney Rowena Guanzon, gigipitin ka. Ang alam ko po, si Mami Bing, kung tawagin, ay kasama sa nag-file ng impeachment complaint
kay Marcos Jr. kasama ni Kiko Barzaga. So, I have a feeling na baka gipitin din ito ng Ngiwi admin. Kasi, alam nyo, kakamping si Rowena Guanzon. Gigil kaming mga supporters ng unit team noong nagsispeech yan sa entablado during the grand rallies ni BFF Lenny Lugs, 'di ba? Sa mga meeting di avance ng mga kakamping, siya itong masakit sa tenga ang boses. May mga props pa, humahawak pa ng coke in can, iinom, ngingiwi-ngiwi. At kapag sumigaw sa entablado, talagang gigil, no? Binabalahura ng husto yung sinusuportahan naming kandidato noong 2022. Maraming Duterte supporters, hindi lang Marcos supporters, ang galit at gigil kay Rowena Guanzon. But right now, she's winning the hearts of the Duterte supporters. And even siguro yung mga neutrals, hindi lang DDS, kinatutuwaan, pinagkakatiwalaan. And kaya na-appreciate si Rowena Guanzon ng mga Pilipino is because consistent siya na bumabatikos kay Ngiwi up to now. What happened to Dilima? What happened to Trililing? At iba pang mga pinks na dati bumabalahura kay Marcos Jr., ngayon naman nagkikiss ass na sa kanya at sumisip-sip na. So, it means to say kung ano yung mga binubulgar ni Rowena Guanzon, the same thing with the former Senator Nikki Cosseteng, di ba, na sinasabi niya na kahalos kaidari niya si Marcos Jr., it was an open secret na bangag yan, di ba? Kilala niya yung mga tropa niya na gumagamit. Pareho ang tono ni Rowena Guanzon sa mga sinabi ni PRRD, may adik tayo. Ang problema lang, hindi dinirekta ni PRRD nun eh. Or dinirekta man niya pero hindi masyadong hinighlight kasi nga syempre kalaban ni PRRD noon ang mainstream. Kung tinukoy man ni PRRD noong panahon pala ng kampanya na si Marcos Jr. yung bangag na kandidato, ang ginawa naman ni Marcos Jr. together with Attorney Vic ay nagpa-drug test, claiming na hindi siya positive at hindi siya gumagamit ng droga at marami ang nabudol. Huwag na nating sisihin si VP Sara na nakipag-tandem sa kanya. Ang number 1 na nabudol ni Marcos Jr. ay si VP Sara. Hindi naman sila close. And again, si Amy ang naglakad niyan para maging magka-tandem sila. Yung word na unity at iisang team, it was Amy who coined it. And she had the prior knowledge pala na ang kapatid niya ay addict. Ano yun? Sa isip ba niya ay siguro nagbago na yung kapatid ko, siguro hindi nalulong? Wala ba silang constant communication mga ating kahit na once a month man lang? Wala bang kumustahan? Porket may mga edad na at may mga sari-sarili ng pamilya? Hindi pwede ang ganyan. Kaya kung ano pa man yung mga tama, lalo na sila ay nasa public eye, nasa public position, nasa government office, kung ano yung mga pinaggagawa ni Ngiwi, matter of national interest yan. Dapat pinag-uusapan sa publiko at hindi dapat pinapatay ang apoy na yan dahil napapahamak ang Pilipinas. Ano pa kaya ang mga pasabog sa programa ni Attorney Rowena Guanzon na yayanig kay Ngiwi Jr.? At dapat bang kalimutan itong pag-amin ni Amy na simula pa pagkabata ay gumagamit na ang kanyang kapatid? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.